Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 71. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, tumahimik si Leonard Schultz. Uminom siya ng ilang lagok ng alak at hindi nagsalita ng matagal. Mr. Schultz, kung ito ay isang mahirap na bagay, pagkatapos ay kalimutan na nabanggit ko ito. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang baso ng alak at sinabi sa isang masayang tono. Hindi. Mabilis na umiling si Leonard Schultz, Mr. Aguilar, hindi mo naiintindihan, ang pamilya Hill ay talagang isang pangunahing kliyente ng aming bangko, ngunit mayroon akong kapangyarihan sa pag-veto. Pupunta si Stephen Hill sa bangko natin bukas. So, samahan mo akong makita siya bukas. Nagmungkahi si Leonard Schultz, itinaas ang kanyang baso ng alak. Mabilis na tumango si Bobby Aguilar at sinabing, "Maraming salamat, Mr. Schultz." Mr. Aguilar, please don't mention it, it's a small matter. Nakangiting sabi ni Leonard Schultz. Kung wala ang law na ito, masisira ang financial chain ng Hill family, at sa oras na iyon, self-destruct ang Hills. Pagkatapos kumain, umalis si Bobby Aguilar sa tirahan ng Schultz kasama si Edward Green. With this herb, along with the one that Anson Gutierrez gave me, probably this time I can try to impact the foundation establishment stage directly. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Hindi nito maiwasang matuwa ng bahagya. Kahit na ang stage ng foundation establishment at ang chi-refining stage ay isang antas lamang ang pagitan, ang lakas sa pagitan ng mga ito ay ibang-iba. Habang iniisip ito ni Bobby Aguilar, lalo siyang nasa sabik. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung anong uri ng kapangyarihan ang ay dudulot ng foundation establishment stage. Nakahanap ng hotel sina Bobby Aguilar at Edward Green at nag-book ng kwarto. Maya-maya lang, biglang nag-ring ang phone ni Bobby Aguilar. Pagtingin sa telepono, nakita ni Bobby na ito ay isang tawag mula kay Ada Polly. Sa pagsagot sa tawag, narinig ang nagulat na boses ni Ada, "Bobby Aguilar, may magandang balita ako para sa iyo. Tinulungan na ako ng pinsan ko na mag-ayos ng trabaho. Pwede na akong mag-interview bukas." Talaga? Congratulations! Nakangiting sagot ni Bobby Aguilar. Isang tunog ng pagsang-ayon ang ginawa ni Ada bago nagmungkahi, "Bobby Aguilar, kung libre mo, lumabas tayo para mamasyal." Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby Aguilar at agad na tumanggi, "Sorry, I'm a bit busy right now, I'm afraid I can't make it." Sabi ni Ada na may bahid ng panghihinayang, "Well okay then, we'll make plans another day." Pagkababa ng telepono, tinukso ni Edward Green, "Mr. Aguilar, wala kaming ginagawa ngayon, bakit mo siya tinanggihan?" Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, "Ayokong makipag-close sa kahit na sinong babae maliban kay Miss Taylor." Edward Green rolled his eyes, "Are you overthinking? She just arrived in this city at walang kakilala." "Siguro." Nakangiting tugon ni Bobby Aguilar. Nang gabing iyon, maagang natulog si Bobby Aguilar. Naging abala ang mga nakaraang araw kaya't matagal nang hindi nakakapagpahinga ng maayos si Bobby kaya't nakatulog siya ng mahimbing ng gabing iyon. Kinabukasan. Maagang nagising si Bobby Aguilar at naghanda para sa kanyang pagbisita sa Choiseul Bank. Gusto niyang isama si Edward Green, pero tulog pa rin si Edward kaya nagpasya si Bobby na huwag siyang istorbohin. Pagkalabas ng hotel, pumara ng taxi si Bobby Aguilar at dumiretso sa Choiseul Bank. Bilang malapit sa bangko sa lalawigan ng Choiseul, ang Choiseul Bank ay natural na mayroong walang katapusang stream ng mga customer. Ayon sa ulat, ang dami ng kanilang deposito ay kabilang sa buong bansa. Sa pasukan, nakaparada ang iba pang mamahaling sasakyan tulad ng Bentley, Rolls-Royce, Maybach, at iba pa, na pawang mga modelo ng negosyo, na sumasalamin sa katayuan ng Choiseul Bank sa mga mata ng mga negosyante. Nang papasok na si Bobby Aguilar sa bangko, naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. "Bobby Aguilar, nandito ka rin." Paglingon, nakita ni Bobby si Ada Polly na nakatayo kasama ang isang lalaki. Tanong ni Bobby Aguilar na may halong pagtataka, "Ada Polly, anong ginagawa mo dito?" Nakangiting sagot ni Ada Polly, "I'm here to work."
Ngayon, dadalhin ako ng pinsan ko para makipagkita sa manager nila para ay proseso ang onboarding ko. Ikaw ba? Di ba nandito ka rin para magtrabaho? Ganting tanong ni Ada Polly. Umiling si Bobby Aguilar, hindi, nandito ako para makita ang presidente ng bangko. Nakita mo ang presidente ng bangko? Bago pa makasagot si Ada ay nagsimulang tumawa ang kanyang pinsan. Friend, nagbibiro ka di ba? Alam mo ba ang status ng presidente ng Choice Bank? Umiling-iling na sabi ng pinsan niya. Ngumiti lang si Bobby Aguilar at hindi nagpaliwanag. Bobby Aguilar, kung naghahanap ka ng trabaho, baka makatulong ang pinsan ko. Natatawang mungkahi ni Ada. Great, thank you very much. Walang pakialam na sagot ni Bobby. Nagkukwentuhan silang tatlo habang naglalakad papunta sa Choice Bank. Mula sa usapan, nalaman ni Bobby ang pangalan ng lalaki ay si Jaden Lee, ang pinsan ni Ada sa gilid ng kanyang tiyuhin. Para matulungan si Ada na makahanap ng trabaho, maraming ginawa si Jaden para makipagkita sa manager ng Choice Bank. Dahil hindi pa dumarating si Leonard Schultz, si Bobby Aguilar, na walang ibang magawa, ay sumunod kay Ada sa opisina ng manager. Don't say a word in there. Si Manager Russell ay big shot. Hindi natin siya dapat saktan. Binalaan sila ni Jaden bago pumasok sa opisina. Mabilis na tumango si Ada at sinabing, I know, cousin. Don't worry. Ikaw din. Sumulyap si Jaden kay Bobby Aguilar at sinabing. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng mga salitang ito, pumasok ang grupo sa opisina ng manager. Pagpasok nila ang manager na may hawak na isang babaeng nakasuot ng nakita sa kanyang mga bisig. Nang makita ng babae si Bobby at ang iba pa ay mabilis itong bumaba sa kondongan ng manager. Ano ka ba, hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Sabi ni Manager Russell na may halong inis. Mabilis na tumawa ng may paggalang si Jaden, I'm sorry, Manager Russell. We were careless. Kinaweya ni Manager Russell ang kanyang kamay, tumingin sa babaeng naka-professional attire, at sinabing, you should go out first. Okay, Manager Russell. Tumango ang babaeng naka-professional attire at lumabas ng opisina. Pagkaalis niya, hinayla ni Jaden si Ada sa harap ni Manager Russell. Manager Russell, pinsan ko ito, si Ada Polly. Nabanggit ko siya sa iyo noong nakaraan. Sabi ni Jaden, tumango at yumuko. Tumingin si Manager Russell kay Ada, at isang flash ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Napakagandang babae. Pinsan mo ito. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Manager Russell. Nako, ang ganda niya. Tumingin si Manager Russell kay Ada na may masamang ekspresyon. Nagmamadaling sabi ni Ada, nice to meet you, Manager Russell. Naku, wag kang masyadong formal. Umupo ka na. Personal na tumayo si Manager Russell at inakay si Ada sa isang upuan. Little Ada, ilan ang tao sa iyong pamilya? Saan ka nakatira? Ilang taon ka na ngayong taon? Hinawakan ni Manager Russell ang kamay ni Ada, tinanong ang mga tanong na ito na may kasamang malaswang ngiti. Bakas sa mukha ni Ada ang pagkapahiya. Mabilis niyang hinayla ang kamay niya at sunod-sunod na sinagot ang mga tanong ni Manager Russell. Gayunpaman, muling hinawakan ni Manager Russell ang kamay ni Ada at sinabing may malaswang ngiti, you don't have to call me Manager Russell. Just call me Brother Russell. Little Ada, if you're free tonight, how about we go out? Para sabay kakain. Awkward na sagot ni Ada, Manager Russell, I don't think that's needed. Why are you shy? It's perfectly normal for a brother to treat you to a meal. Sabi ni Manager Russell sabay lipat ng kamay sa binti ni Ada. Manager Russell. Nakita ito ni Jaden at agad na napasigaw. Pero hindi siya pinansin ni Manager Russell. Nang walang alinlangan, inabot niya ang kamay niya sa binti ni Ada. Kinatok ni Ada ang kamay ni Manager Russell, tumayo at sinabing, Manager Russell, please behave yourself. Nang makita ang ugali ni Ada, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Manager Russell. Kabanata 72. Nagsigarilyo si Manager Russell at malungkot na tumingin kay Jaden Lee.
Jayden, dahil lang sa kaibigan mo kaya binigyan ko ng pagkakataon ng pinsan mo, sarkastikong sabi ni Manager Russell. Oo, Manager Russell, naiintindihan ko, nagmamadaling tumango si Jayden Lee at sumang-ayon. Patuloy ni Manager Russell, pero napakawalang galang ng pinsan mo, ha? Ang pag-imbite sa kanya sa hapunan ay napakahirap. Nang marinig ni Bobby Aguilar ang mga salita ni Manager Russell, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang magmura sa loob. Kahit na ang isang tanga ay nakikita sa kanyang mga intensyon. Natawa ng awkward si Jayden Lee, Manager Russell, honest girl ang pinsan ko. Kung gusto mo talagang magsaya ngayong gabi, maaari akong mag-ayos ng isang bagay para masiguradong kontento ka. Pumunta ka sa impyerno. Nang marinig ito, galit na inihagis ni Manager Russell ang kanyang sigarilyo kay Jayden Lee. Ano bang pinagsasabi mo, Lee? Kulang ba ako sa pera o ano? Sabi ni Manager Russell na may malamig na mukha. Nakatayo doon si Jayden Lee, nakaramdam ng sobrang awkward. Kahit galit siya, hindi siya naglakas loob na gumanti. Jayden Lee, sa totoo lang, gusto ko lang magsaya kasama ang pinsan mo. At determinado akong gawin ito. Ngumisi si Manager Russell. Sobrang pangit ng mukha ni Ada Polly. Tumingin siya kay Jayden Lee na may pag-aalala. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Jayden Lee, tila curious sa kanyang ugali. Si Jayden Lee ay nakatayo roon ng ilang sandali nang hindi nagsasalita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Manager Russell, hindi na namin kailangan ang trabahong ito. Pagkasabi noon, lumapit si Jayden Lee kay Ada Polly at sinabing, tara na. Tumigil ka. Ngumisi si Manager Russell. Napagpasyahan kung gusto ko ang babaeng ito. Kung aalis ka ngayon, higit pa sa trabaho mo ang mawawalan ka, masasaktan mo rin ako. Sabi ni Manager Russell na may pananakot. Nang marinig ito, lalong pumangit ang mukha ni Jayden Lee. Bilang manager ng Chuzzel Bank, kilala ni Manager Russell ang hindi makapangyarihang mga negosyante. Kung may gusto siyang pantirya, walang kahirap-hirap. Hindi pa huli ang lahat para pagsisihan ito ngayon, walang pakialam na sabi ni Manager Russell. Nagdikit ang ngipi ni Jayden Lee. Huminga siya ng malalim at sinabing, Manager Russell, kung may gusto kang gawin, puntahan mo lang ako. Wala itong kinalaman sa pinsan ko. Tumango si Bobby Aguilar sa loob. Tila ang Jayden Lee na ito ay isang disenteng tao, hindi bababa sa isang tao na nagbebenta ng kanyang mga kaibigan para sa pansariling pakinabang. Let's go, bulong ni Ada Polly kay Bobby Aguilar. Ngunit umiling si Bobby, hinawakan ang braso ni Ada Polly, at tinanong, gusto mo ba talaga ang trabahong ito? Pilit na ngumiti si Ada Polly, syempre, ilang taon na akong nag-aaral ng mabuti. Sa wakas nakatapos na ako ng master's degree, pero hindi ko inaasahan na mapahiya ako ng ganito habang naghahanap ng trabaho. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar sa loob. Ito ay dahil sa mga taong tulad ni Manager Russell na ito ay nagiging mas mahirap para sa mga kabataan. Tinapik ni Bobby Aguilar si Ada Polly sa balikat at sinabing, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong makukuha mo ang hiling mo at sasali ka sa Chuzzel Bank. Enough. Stop bragging, hindi napigilan ni Jayden Lee na mapaungol. Anong uri ng mga kasanayan mayroon ka, isang tagalabas? Hindi nagpaliwanag si Bobby Aguilar. Naglakad siya papunta kay Manager Russell at saka umupo sa desk niya. Nagulat si Manager Russell at saka galit na sumigaw, hinahanap mo ba si kamatayan? Umalis ka na sa desk ko. Tinitigan ni Bobby Aguilar si Manager Russell at mahinahong sinabi, humihingi ng tawad sa kaibigan ko ngayon, pagkatapos ay pangasiwaan ng maayos ang kanyang mga pamamaraan sa pagtatrabaho, at hindi ko ito ipagtatanggol sa iyo. Nang marinig ang sinabi ni Bobby Aguilar, humagalpak ng tawa si Manager Russell, saan nanggaling ang tanggang ito? Hindi hawak ito laban sa akin. Half asleep ka pa ba? Ngumisi si Bobby Aguilar, ito na ang huling babala ko sa iyo. Babalaan ko ang iyong ina. Walang dalawang isip, sinuntok ni Manager Russell si Bobby Aguilar. Itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, at sa tunog ng, hinawakan niya ang kamao ni Manager Russell, hindi ito makakilos. Bitawan mo ako ngayon, o hindi kita bibitawan.
Sabi ni Manager Russell na medyo nagpanik. Mabilis na sumugod sina Ada Polly at Jaden Lee. Bobby, bitawan muna at umalis na lang tayo, please. Nag-aalalang sabi ni Ada Polly. Nakangiti rin si Jaden Lee at sinabing, Manager Russell, kagagaling lang ng kaibigan ko sa Chozel, at hindi niya alam ang mga patakaran. Please, huwag mo siyang ipaglaban. Nang marinig na kara-rating lang ni Bobby Aguilar sa Chozel, mas naging confident si Manager Russell. He cursed loudly, dare to act wildly with me. Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi kita bibitawan. Mula ngayon, huwag mo nang isipin na mabuhay sa Chozel. Senggal ni Manager Russell. Ang mga puso ni Ada Polly at Jaden Lee ay agad na nabalot ng kawalan ng pag-asa. Galit na sinabi ni Jaden Lee, kung gusto mong mamatay, mamatay ka sa sarili mo. Bakit tayo hinihila pababa? Dahan-daang pinakawalan ni Bobby Aguilar si Manager Russell at pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono, naghahanda na tawagan si Leonard Schultz. Pero sa mga mata ni Manager Russell, parang natakot si Bobby Aguilar. Agad niyang tinuro ang ilong ni Bobby Aguilar at sinimangutan, natatakot ka ngayon. Sinasabi ko sa iyo, huli na ang lahat. Lumuhad ka man at magmakaawa sa akin, hindi kita ililibre. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar. Nilabas niya ang phone niya at saktong tatawagan niya si Leonard Schultz, unang tinawagan siya ni Leonard Schultz. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, sinabi ni Leonard Schultz sa telepono, Mr. Aguilar. Nasa office na ako. Kailan ka pupunta? Sinabi ni Bobby Aguilar sa malalim na boses, Mr. Schultz, nasa opisina ng manager mo ako ngayon. Hinaharas niya ang kaibigan ko at tinatakot niya akong paalisin. Chozel. Huminto si Leonard Schultz sa kabilang dulo, pagkatapos ay nagmamadaling nagtanong, Mr. Aguilar, saang opisina ng manager ka naruroon? Manager Russell, sabi ni Bobby Aguilar. Okay, please wait. Pupunta ako kaagad, nagmamadaling sabi ni Leonard Schultz. Kabanata 73. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Bobby Aguilar kay Manager Russell at mahinahong sinabi, malapit nang dumating ang presidente ng bangko mo. Paft. Hindi napigilan ni Manager Russell ang tawa. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ating bank president? Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang kailangan niyang makilala bawat araw? Walang katapusang ngumisi si Manager Russell. Hindi ka talaga marunong magmayabang ng maayos. Tingnan mo ang suot mo. Sa palagay mo ba ay may kukumpara mo ang iyong sarili sa ating bank president? Maging si Jaden Lee na nakatayo sa isang tabi, mukhang nag-aalala. Hindi naman talaga mapagkakatiwalaan ang lalaking ito, di ba? Sinasabing kilala mo ang presidente ng pinakamalaking bangko sa Chozel. Aguilar, mas mabuting umalis na tayo, mukhang natakot si Ada Polly, na hinihimok si Bobby na umalis palagi. Si Bobby, gayunpaman, ay nanatiling hindi kumikibo, nakaupo doon at tahimik na naghihintay. Sa isang kisap mata, 5 minuto na ang lumipas. Naiinip na si Manager Russell. Malakas niyang utos, enough. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Mga bantay. Mabilis na itapon ang mga taong ito. Isang grupo ng mga security guard ang sumugod. Nakatutok ang mga mata nila kay Bobby, handang kumilos. Bahagyang kumunat ang noo ni Bobby. Ang mga security guard na ito ay halatang hindi siya pinahanga. Ngunit ang magdulot ng away dito ay walang paggalang kay Mr. Schultz. Bilasan mo at kaladkarin sila palabas. Sigaw ni Manager Russell. Agad na tinungo ng mga security guard si Bobby nang walang sabi-sabi. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, pumasok si Leonard Schultz sa silid. Tinulungan ang sarili sa nanginginig na mga binti, humihingal, puno ng pawis ang mukha. Nang makita si Leonard Schultz, nagulat si Manager Russell. Nagmamadali siyang lumapit at sinabing may pilit ng ngiti, President, bakit ka naparito? Binigyan ni Leonard Schultz si Manager Russell ng malamig na tingin at walang sinabi. Pagkatapos, lumapit si Mr. Schultz kay Bobby at sinabing may apologetic look, Mr. Aguilar, ikinalulungkot ko ito. Bilang presidente, dapat kong tanggapin ang responsibilidad. Mr. Schultz, masyado kang magalang. Sagot ni Bobby.
Nang mapanood ang eksenang ito, nagulat si Manager Russell. Namutla ang mukha niya. Kilala ba talaga ng lalaking ito ang presidente? At tingnan mo ang ugali ng pangulo sa kanya. Napakagalang. Ikaw, ayusin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Lumingon si Schultz, tinuro si Manager Russell at sinabing. Nang marinig ang mga salitang ito, natarante si Manager Russell. Siya ay gumawa ng isang kapalaran sa panahon ng kanyang mga taon sa Choiseul Bank. Sa kanyang mataas na sweldo, bumili siya ng maraming kotse, bahay na may mga pautang. Kung siya ay tinanggal, ang kanyang buhay ay masisira. Sa pag-iisip nito, napaluhod si Manager Russell, na nagmamakaawa, Mr. Schultz, alam kong mali ako. Mangyaring iligtas ako sa pagsasaalang-alang sa aking mga taon ng serbisyo. Tinanggal ni Leonard Schultz ang kamay ni Manager Russell at malamig na sinabi, maraming beses kang nagreklamo. Hindi ka natututo. Hindi namin maaaring panatilihin ang isang taong tulad mo sa aming bangko. Umalis ka na dito. Namula ang mukha ni Manager Russell. Bigla siyang tumakbo kay Bobby, hinawakan ang mga binti ni Bobby at nagmamakaawa, bulag ako. Ako ay walang galang sa iyo. Pwede mo ba akong tulungan? Nagsisisi talaga ako ngayon. Sumagot si Bobby, nabigyan na kita ng pagkakataon. Agad namang sumulong ang mga security guard at kinaladkad si Manager Russell palabas ng opisina. Natigilan sina Jaden Lee at Ada Polly. Hindi sila makapaniwalang may ganoong impluwensya si Bobby. Pinsan, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na mayroon kang napakalakas na kaibigan? Awkward na sabi ni Jaden Lee. Bulong ni Ada Polly, hindi ko alam. Matagal na tayong hindi nagkita. Ginoo Aguilar, punta tayo sa opisina ko. Lumingon si Leonard Schultz kay Bobby at sinabing. Tumango si Bobby at nakangiting sinabi, sige. Nang makarating silang dalawa sa pinto, biglang huminto si Bobby at tinuro si Ada Polly, Mer Schultz, kaklase ko ang babaeng ito. Siya ay may pinag-aralan at may napakaraming tikas. Sinulyapan ni Leonard Schultz si Ada Polly at nakangiting sinabi, talaga. Hindi papalampasan ng aming bangko ang napakahusay na talento. Sa mga salitang ito, tuwang-tuwa si Ada Polly. Agad siyang yumuko at sinabing, salamat, Mr. Schultz. Pagkatapos, naglakad sina Bobby at Mr. Schultz papunta sa opisina ng presidente. Ang opisina ni Mr. Schultz ay hindi marangya, ngunit ito ay napakasimple. Ang bookshelf ay puno ng mga halaman, na nagpapakita na si Mr. Schultz ay isang maselang tao. Ginoo Aguilar, gaya ng napagkasunduan, darating si Stephen Hill para mag-apply para sa loan sa alas 9 ngayong umaga. Si Mr. Schultz mismo ang nagsilbi kay Bobby Aguilar ng isang basong tubig. Huminga ng malalim si Bobby. Bahagya siyang natuwa. Gustong-gustong malaman ni Bobby kung ano ang pakiramdam para sa isang lalaking inaakala ang kanyang sarili bilang superior, na matapakan. Ginoo Aguilar, pwede ko bang tanungin, ano ang relasyon mo ni Miss Taylor? Biglang maingat na tanong ni Mr. Schultz. Habang binanggit si Emily Taylor, namula ang mga pisngi ni Bobby Aguilar at ang sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadyang nabaluktot pataas. Well, hindi ko talaga masabi. Umiling si Bobby. Nang makita ang reaksyon ni Bobby, humagalpak ng tawa si Mr. Schultz, I see. Hindi nakakagulat na si Miss Taylor ay nagmamalasakit sa iyo. Pagkasabi nito, yumuko si Mr. Schultz at sinabi sa mahinang boses, tinawagan ako ni Miss Taylor kagabi. Natigilan si Bobby at nagtanong, tinawag ka niya. Anong sabi niya? Kabanata 74. Si Leonard Schultz ay humigop ng tsaa at tumawa, nagtanong ako tungkol sa paggamot at mayroon ding isang utos na tumakbo sa daan. Tinitigan ni Bobby Aguilar si Leonard Schultz, naghihintay na magpatuloy ito. Ngumiti si Leonard Schultz, nag-apply ang pamilya Hill para sa 2 bilyong pautang, at naaprubahan na ang pera. Umaasa si Miss Taylor na ang 2 bilyong ito ay maibibigay sa iyo bilang isang pautang na walang interes sa loob ng 3 taon. Nagulat si Bobby Aguilar. 2 bilyon, binigay sa kanya. Walang interes. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na malunok, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking pera sa kanyang buhay.
Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng halaga iyon. Kahit hindi mo mabayaran ang pera, si Miss Taylor ay tiyak na gagawa ng paraan para sa iyo. Tusong sabi ni Leonard Schultz. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, talagang babayaran ko ang perang ito, kaya makatitiyak ka, Mr. Schultz. Tawa ng tawa si Leonard Schultz, ngunit hindi nagkomento. Noon lang, kumatok ang sekretarya sa pinto at tumayo sa labas, sinabing, Sir. Dumating na si Mr. Stephen Hill. Oh! Napataas ang kilay ni Leonard Schultz, nasaan siya? Sumagot ang sekretarya, hinihintay ka niya sa VIP reception room. Hilingan siyang pumunta sa aking opisina, bili ni Leonard Schultz. Opo, Ginoo. Tumango ang sekretarya at umalis. Nagsimulang bumili ng tibok ng puso ni Bobby Aguilar, umaasang nakatingin sa pinto, naghihintay sa pagdating ni Stephen Hill. Lumipas ang oras, at lumipas ang 5 minuto, bumukas ang pinto. Pagkatapos ay pumasok si Stephen Hill na may malaking ngiti sa kanyang mukha, may dalang ilang mga kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Ginoo. Schultz, kumusta ang? Napahinto si Stephen Hill sa kalagitnaan ng tanong nang makita niya si Bobby Aguilar. Nawala agad ang ngiti sa mukha niya, napalitan ng malamig na lamig. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Stephen Hill. Kung pwede ka dito, bakit hindi ako? Mahinahong sagot ni Bobby Aguilar. Isang malamig na singhot ang pinakawala ni Stephen Hill. Inilagay niya ang mga kahon ng regalo sa mesa, pagkatapos ay bumaling kay Leonard Schultz at sinabing, Mr. Schultz, dinalhan kita ng maliit na regalo. Sana tanggapin mo. Kinaweya ni Leonard Schultz ang kanyang kamay, na nagsasabing, Mr. Hill, umupo ka muna. Umupo si Stephen Hill sa tabi ni Bobby Aguilar. Bago pa makapagsalita si Leonard Schultz, malamig na sinabi ni Stephen Hill, Sir, nandito rin ba ang batang ito para mangutang? Alam ko, walang paraan na makapagpapatakbo siya ng kumpanya gamit ang iyong mga pagsubok. Sa tingin ko mas mabuting ibigay mo sa akin ang soul nourishment pill. I can share a percentage with you, sabi ni Stephen Hill na may pahiwatig ng pagiging saplada. Ngumisi si Bobby Aguilar, palagay ko nananaginip ka. Ginoo. Schultz, tugon alang ang aming pagkakaibigan, mangyaring tanggapin ang kanyang aplikasyon sa pautang. Dahil wala siyang magbabayad. Malamig na sumulyap si Stephen Hill kay Bobby Aguilar. Ngumiti lang si Leonard Schultz at sinabing, Hill, uminom ka muna ng tubig, huwag magmadali. Si Stephen Hill ay walang gana sa tubig. Kumunot ang noo niya sa inaste ni Leonard Schultz at sinabing, Mr. Schultz, wala kang balak na mamagitan sa amin, di ba? Sabihin ko sa iyo, imposible. Hinding-hindi ko mapapatawad ang batang ito. Bahagyang ngumiti si Leonard Schultz, wala akong balak gawin iyon. Ngayon si Stephen Hill ay medyo nalilito. Kumunot ang noo niya at nagtanong, Mr. Schultz, anong ibig mong sabihin? Mahinahong sinabi ni Leonard Schultz, Mr. Hill, may masamang balita ako sa iyo. Tinanggihan ang iyong loan application. Nang marinig ito, inihampas ni Stephen Hill ang kanyang kamao sa mesa. Sinaman niya ng tingin si Leonard Schultz at sumigaw, paano ito posible? Ipinakalat ni Leonard Schultz ang kanyang mga kamay, wala akong pagpipilian kundi sundin ang aming pagtatasa, na nakakita ng mga pagkukulang sa iyong kumpanya at mabilis na bumaba sa iyong bahagi sa merkado. Tulad ng alam mo, ang aming bangko ay natatakot din sa masamang utang, Leonard Schultz chuckled. Sabi ni Stephen Hill, Mr. Schultz, ang aming kumpanya ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga pautang mula sa iyong bangko at hindi kailanman nagkaroon ng problema. Dapat maniwala ka sa akin. Dahil walang problema sa nakaraan ay hindi nawawala sa palabas, tama ba? Ngumiti si Leonard Schultz. Naging balisa si Stephen Hill. Kung wala ang loan na ito, masisira ang capital chain ng pamilya Hill, na humahantong sa pagbagsak sa bandang huli. Sa pag-iisip nito, nakiusap si Stephen Hill, Mr. Schultz, ang utang na ito ay talagang mahalaga sa akin, mangyaring mag-isip ng paraan. Ako, si Stephen Hill, ay tatandaan ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Leonard Schultz waved his hand,
It's not up to me to decide. Bakit hindi sumubok ng ibang bangko? Si Stephen Hill ay galit na galit sa loob. Sa Choice Bank, aling bangko ang maaaring mag-aprubo ng 2 bilyong bukod sa pautang? Ginoo Schultz, please help me find a way. Mapait na pakiusap ni Stephen Hill. Gayunpaman, hindi na pinansin ni Leonard Schultz si Stephen Hill. Nilingan niya si Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Aguilar, narito ang iyong kontrata ng pautang. Lagdaan ito, at tapos na tayo. Salamat, Mr. Schultz. Ngumiti si Bobby Aguilar, kinuha ang panulat, at sinasadyang tumingin sa direksyon ni Stephen Hill. Tinitigan ni Stephen Hill ang kontrata, malinaw na nakikita ang halaga ng utang dito 2 bilyon. Sa sandaling iyon, agad na naunawaan ni Stephen Hill. Galit na galit siyang sumigaw, Leonard Schultz. Pinaglalaroan mo ako. Anuman ang kanyang mga kwalifikasyon o mali, ang batang ito ay hindi tugma para sa akin. At gayon paman, nakakakuha siya ng 2 bilyong pautang. Dapat alam kong ibinigay mo ang aprobadong utang ko sa batang ito. Gayunpaman, hindi nabigla si Leonard Schultz dito. Ngumisi siya, Mr. Hill, binabati kita sa tamang paghula. Sa kasamaang palad, walang gantimpala. Kabanata 75. Agad na nagalit si Stephen Hill. Hindi niya inaasahan na talagang aaminin ito ni Leonard Schultz, ni hindi nag-iiwan ng kahit katiting na mukha para sa kanya. Leonard Schultz, napakalayo mo na. Nagngagat ang ngipin ni Stephen Hill. Hindi ako naniniwala, kung hindi tayo kasama ng Choice Bank, hindi tayo makakaligtas. Sigaw ni Stephen Hill, tumalikod na para umalis. Maghintay ka. Sa sandaling iyon, pinigilan ni Leonard Schultz si Stephen Hill. Naramdaman ni Stephen ang pagkislap ng pag-asa sa kanyang puso, sa pag-aakalang may pagkakataon pa, kaya mabilis siyang tumalikod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinuro ni Leonard Schultz ang kahon ng regalo sa mesa at sinabing, nakalimutan mo ang iyong mga gamit. Lalo itong nagalit kay Stephen, tinuro niya si Leonard Schultz at sinabing, maghintay ka lang. Matapos ihagis ang mga salitang iyon, lumabas si Stephen. Nang makita ito, napatawa si Bobby Aguilar sa sarili. Ang Stephen Hill na ito, na umaasa sa kanyang kaunting yaman, ay inilalagay ang kanyang sarili kaysa sa iba araw-araw, tinatrato ang mga ordinaryong tao na parang mga damo. Ang mga katulad niya ay mapaparusahan sa kalaunan. Pagkaalis niya, tumingin si Leonard Schultz kay Bobby Aguilar at natatawang sinabing, Mr. Aguilar, mayroong 64 na lugar sa kontratang ito na nangangailangan ng mga lagda. Huwag palampasin ang anuman. Huwag kang mag-alala, tumawa si Bobby Aguilar. Halos 20 minuto ang ginugol niya bago niya natapos ang pagpirma sa kontrata. Matapos pirmahan ang kontrata, kinuha ni Leonard Schultz ang isang itim na bank card. Ang bank card na ito ay isang VIP card mula sa Choice Bank. Hanggat pagmamay-ari mo ang card na ito, palagi kang magiging VIP customer ng Choice Bank, sabi ni Leonard Schultz. Sa card na ito, ang karamihan sa mga high-end na tindahan ay magbibigay ng espesyal na paggamot, syempre, sa Choice lamang, patuloy niya. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang bank card, nakaramdam ng saganang emosyon saglit. Ilang linggo lang ang nakalipas, wala pa ring pera si Bobby Aguilar, ngunit ngayon ay may hawak siyang 2 bilyong dolyar na bank card. Ang matinding kaibahan na ito ay nagparamdam kay Bobby Aguilar na medyo hindi totoo. Ginoo Schultz, kung wala nang iba, I should go, sabi ni Bobby Aguilar habang tumatayo. Tumango si Leonard Schultz at sinabing, oo, Mr. Aguilar, maaari tayong makipag-ugnayan anumang oras kung mayroon man. Pagkatapos maglakad palabas ng Choice Bank, nalaman ni Bobby Aguilar na naghihintay sa kanya sina Ada Polly at Jaden Lee sa pasukan. Bobby Aguilar. Napatakbo kaagad si Ada Polly nang makita niya si Bobby Aguilar. Naglakad si Jaden Lee patungo kay Bobby Aguilar nang may kahihiyan, at tumawa, Mr. Aguilar, hindi kita nakilala noon, sana hindi mo ito isapuso. Napatingin si Bobby Aguilar kay Jaden Lee at napailing na natatawa. Kahit na si Jaden ay isang matalas na kausap, mabuti pa rin itong tao,
laging pinuprotektahan ang kanyang pinsan at hindi nabubulagan ng mga interes. Bakit hindi pa kayo umalis? Tanong ni Bobby Aguilar. Natawa si Ada at sinabing, napakalaking favor mo sa akin, syempre, kailangan kong magpasalamat ng maayos. Oo, Mr. Aguilar, wala kang ideya, direktang inayos ng Choice Bank na si Ada ang pumalit kay Manager Russell. Nagmamadali ding sabi ni Jaden Lee. Iyon ang manager ng Choice Bank, talagang hindi ka panipaniwala. Tapos, hindi napigilan ni Jaden Lee na mapabuntong hininga. Medyo nagulat din si Bobby, hindi niya inaasahan na ganito pala kalaki ang ibibigay ni Leonard Schultz sa kanya. Bobby, bakit hindi kita imbitahin sa hapunan ngayong gabi? Alok ni Ada. Hindi na kailangan ng hapunan, umiling si Bobby Aguilar. Ayaw niyang makisali sa kahit na sinong babae maliban kay Emily Taylor, at walang exception si Ada. Ginoo Aguilar, pinipilit kong i-treat ka sa hapunan ngayong gabi. Bihira kang pumunta sa Shiglan City, let me play the host, magiliw na sabi ni Jaden Lee. Nang makita ang gayong sigasig mula kay Jaden Lee, hindi tama si Bobby Aguilar na tanggihan siya. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, tumanggaw si Bobby Aguilar at sumang-ayon. Nag-ayos ang tatlo na magkita sa alas 6 ng gabi, pagkatapos ay bumalik si Bobby Aguilar sa hotel. Pagbalik niya sa hotel, hinihintay ni Edward Green si Bobby Aguilar sa hotel. Nang makita niya si Bobby Aguilar, nagmamadaling lumapit si Edward Green. Ginoo Aguilar, bakit hindi mo ako ginaisang? Medyo nag-aalalang sabi ni Edward Green. Natawa si Bobby Aguilar at sinabing, nakikita kitang mahimbing na natutulog, wala lang talaga akong loob na istorbohin ka. Nahihiyang sabi ni Edward Green, I'm a heavy sleeper. Sa susunod ay gisingin mo na lang ako, kung hindi iyon gumana, maaari mo akong bigyan ng magandang bagbog, at tiyak na madyay gising ako. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa dito. Kasabay nito. Matapos umalis sa Choice Bank, hindi kaagad umalis si Stephen Hill sa Shiglan City. Pumunta siya sa lahat ng malalaking bangko sa Choice, ngunit sa kasamaang palad, lahat ng mga bangko ay tumanggi sa utang ng pamilya Hill. Ang mga dahilan na ibinigay ay nakakagulat na pare-pareho, wala silang tiwala sa hinaharap ng pamilya Hill at hindi naniniwala na may kakayahan silang bayaran ang utang. Sinubukan ni Stephen Hill ang maraming koneksyon, ngunit ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay natapos sa kabiguan. Napagtanto nito si Stephen Hill na malinaw naman, may sadyang nanggugulo sa pamilya Hill. Kung hindi, imposibleng itakwil ng lahat ng mga bangko. At ang tanging taong makakagawa nito sa Choice ay Emily Taylor. Malinaw niyang sinabi na hindi siya sasali sa bagay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Stephen Hill, nababalot ng galit. Ngunit sa harap ng pamilya Taylor, ang kapangyarihan ng pamilya Hill ay walang pag-asa na hindi sapat. Dala ang cellphone sa kamay, pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sa wakas ay nadial ni Stephen ang numero ni Emily Taylor. Mabilis na nakakonekta ang telepono, at narinig ang malamig na boses ni Emily Taylor. Tito Stephen, paano ka nakakahanap ng oras para tawagan ako? Ang boses ni Emily Taylor ay kalmado at eleganteng gaya ng dati. Huminga ng malalim si Stephen Hill at sinabing may nakakaakit ng ngiti, Miss Taylor, di ba sabi mo hindi ka sasali sa sama ng loob sa pagitan ng pamilya Hill at Bobby Aguilar? Nagulat si Emily Taylor sa kabilang linya, hindi naman talaga ako kasali dito. Bakit mo natanong, Tio Stephen? Si Stephen Hill, na nagpipigil sa kanyang galit, ay nagsabi, kung gayon, bakit tinanggihan ni Leonard Schultz ang utang ng pamilya Hill at agad na inaprubahan ang utang ni Bobby Aguilar? Natawa si Emily Taylor, Tito Stephen, na misunderstood mo talaga ako. Hindi ako ang nagudyok nito, ngunit si Bobby Aguilar ang lumaban para dito ng mag-isa. Galit na sinabi ni Stephen Hill, paano ito posible? Isa lang siyang basura. Ordinaryong tao lang. Saan siya kumukuha ng halaga sa harap ni Leonard Schultz? Tito Stephen, hindi mo ba alam? Pinagaling ni Bobby Aguilar ang sakit ni Mrs. Schultz. Leonard Schultz is exceptionally fond of his wife, natatawang sabi ni Emily Taylor. Ito ay hindi posible, ang pamilya Hill,
na may ganoong kalaking negosyo, ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Bobby Aguilar lamang. Ang mga salita ni Emily Taylor ay nagpapakita ng higit pa. Sa mga salitang iyon, tumayo si Stephen Hill na tulala. Hindi kaya. Ipinaglaban talaga ito ni Bobby ng mag-isa. Tito Stephen, kung wala pa, kailangan kong ibaba ang tawag, natatawang sabi ni Emily Taylor. Pagkatapos noon, diretsyo niyang ibinaba ang telepono. Nakaupo si Stephen Hill sa kotse na may mapula ang mukha, nalilito sa kanyang mga iniisip. Ginoo. Hale, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng driver. Malamig na sinabi ni Stephen Hill, bumalik muna tayo sa River City.